probiotics ay may expiration din. Pagka masyado ng matagal, yung mga lactobacillus na yun kumukonti, hindi na sila nagmumultiply hanggang sa hindi na effective. Comment lang kayo, bibigyan ko kayo nito mga kalapatids. May malunggay na to at oregano extract. Dumaan sa tamang fermentation process mula sa pagkukulture ng lactic acid at ng lactobacillus, pati yung pagpe-ferment. Mga kalapatids, eto gagawa naman tayo ng probiotics sapagkat tamang-tama pinurga natin yung mga alaga. Ang mapalit doon o yung tumira dun sa bituka nila ay mga good bacteria na tutulong sa pag-breakdown ng nutrients para talagang ma-absorb nila yung sustansya ng kinakain nila, at tumutulong din ito para matunaw yung kanilang kinain ng maayos. At next week, ito na yung ating ibibigay sa kanila. Yung ating probiotics doon halos paubos na, at palagay ko wala na yun, wala na, expired na yun, or kung meron mang lactobacillus pa yun, hindi na potent, so hindi na siya ganun ka-effective. Alam nyo kasi mga ka-newbie, ang probiotics ay may expiration din. Meron kasi yung lactobacillus at saka yung mga essential organisms or essential nutrients na nandyan sa probiotics. Kaya lang, kapag ka masyado ng matagal, yung mga lactobacillus na yun kumukonti, hindi na sila nagmumultiply, umuunti na, nauubos na hanggang sa hindi na effective yung probiotics. Lalo na mga kalapatids, kung ang storage natin ng probiotics natin medyo mainit, nasisinaga ng araw, mabilis mauubos yung good bacteria or lactobacillus doon sa probiotics na yun. Yung mga nabibili supermarket or sa online, okay din naman yun, kaya lang mga kalapatids, hindi natin alam kung ano naging storage, kaya hindi natin matitiyak yung lactobacillus kung ganun pa siya ka-potent. Ang probiotics kasi dapat nakastore dyan sa chiller, yung sa ating refrigerator, yung lagayan ng mga gulay, o yung sa labas ng freezer, yun, chiller ang tawag doon mga kalapatids. Dapat ganun ang temperature para laging nape-preserve yung lactobacillus o hindi mamamatay. Tingnan nyo yung mga Yakult na at saka yogurt, nilalagay sila doon sa malamig para hindi mamatay agad-agad yung mga good bacteria o lactobacillus. Pero kasi yung probiotics natin, minsan niro-room temp lang natin yan, kaya mabilis mamamatay yung mga lactobacillus, yung mga good bacteria. Hindi siya magtatagal. Sa una okay, pero pagka nakastock lang sa room temperature, unti-unti yung namamatay imbis na nagmumultiply. Kung makikita nyo mga kalapatids, October 19, 2022 ko siya ginawa. Meron na siyang malunggay at oregano extract. Ito ay dumaan sa tamang proseso mula sa paggawa ng lactic acid, pagkukulture ng lactobacillus sa lactic acid, hanggang dun sa pagpe-ferment ng good bacteria. Dumaan to sa tamang proseso. Kaya lang ang kaibahan, hindi to na-expire basta-basta kahit wala siya sa ref, kahit nasa room temp lang siya. Bakit? Ang sikreto dyan, kumbaga bibigyan mo siya ng yung mga bakterya, lactobacillus, bibigyan mo siya ng pagkain, sobrang pagkain, para ma-stabilize yung condition nila at parang deactivated mode sila. Kumbaga nasa sleep mode sila. So ito, hindi to ma-expire basta-basta. At good for 3 years to mga kalapatids. Ngayon, paano kung gagamitin na natin? Hindi natin basta-basta ito bibigay natin sa ibon, hindi. Kailangan muna nating i-reactivate o gisingin yung mga bakterya na nandito, mga good bacteria mga kalapatids. Gigisingin natin yung mga good bacteria na nandito sa pamamagitan ng, siyempre walang iba kundi ang tubig mga kalapatids. Yan ang sekreto. So may tamang ratio yan mga kalapatids. Kung gusto nyong malaman at matuto kung paano gumawa ng probiotics sa tamang proseso, sa tamang pagpe-ferment, mag-comment lang kayo mga kalapatids para ituturo ko sa inyo kung paano kayo makakagawa na DIY probiotics na dumaan sa tamang proseso ng pagpe-ferment. So balik tayo sa topic mga kalapatids. Ang gagawin ko ngayon ay gagawa tayo ng probiotics sa pamamagitan ng pagre-reactivate dito. Meron tayong separate na lalagayan, dito natin ilalagay. So ito na yung probiotics na ginawa natin, molasses at siyempre tubig. Napaka-importante mga kalapatids na yung gagamitin tubig ay unchlorinated water o yung walang chlorine. Paano yon mga kalapatids na ka-newbie? Pwede kayong gumamit ng mineral water. At kung ayaw nyo naman gumastos, pwede yung galing sa gripo. Kaya lang, gagawin nyo, i-dechlorinate nyo
Ang gagawin ninyo, lalagyan nyo yung timba o yung tabo o yung lagayan nyo ng tubig at huwag yung tatakpan. I-stack nyo lang siya at least 24 hours. So ito 2 days na to eh. So wala nang chlorine yan. Nag-evaporate na yung chlorine yan. So wala na to. Unchlorinated water na to. So yun yung gagawin natin. Ito yung gagamitin natin. Kapag may chlorine kasi mga kalapatids, papatayin niya yung mga good bacteria. Alam nyo naman ang chlorine nilalagay yan sa tubig para ma-eliminate or maalis yung mga any organisms na pwedeng lumangoy dun sa tubig like algae, amoeba, kung ano-ano pang bacteria. So nilalagay nila yan for human consumption. Pero ito, wala na tong chlorine. So ang gagawin natin, i-reactivate na natin yung ating stabilized probiotic. So ang tawag ko dito, stabilized probiotic. I-reactivate natin yan. Papakita ko sa inyo mga kalapatids. Alright, let's go. Para ma-reactivate yan mga kalapatids, gagawin natin, kukuha tayo ng 30 ml nito, itong probiotics natin na naka-stabilize, 30 ml nito at 1 litro ng unchlorinated water. So napakatipid mga kalapatids. Isipin nyo, nung ginawa ko ito, halos hindi nababawasan, kalahati pa rin siya. Last year ko pa ginawa, halos ang dami niya pang laman. So sobrang tipid mga kalapatids. At reactivate natin siya. Gagamit tayo ng ito, yung takalan. So dito natin siya ilalagay. Ito yung 250 ml na tubig yung baso. So ginupit ko na lang para hindi na masyadong masayang pa yung didikit dun sa gilid. Ito ang gagamit natin. Ang tansya ko dito is 30 ml kasi 250 yung isang ganyan. So ginupit ko na 30 ml. Ganito yun makarami mga kalapatids. 30 ml. Mapapansin nyo mga kalapatids, wala siyang ka-pressure. Para lang siyang toyo. Tulog yung mga lactobacillus na nandyan. So ganyan lang siya. And then, para magising yan mga kalapatids, ganun din karaming molasses. So napakatipid nito mga kalapatids. Ayan. Oh, ayan. Ito, pasensya na. Anong tagahawak ng camera. So nilagay natin dito yung stabilized probiotic tsaka yung molasses, tag 30 ml. So napakaraming gamit nitong molasses. Kumbaga ito yung nagsisilbing pagkain ng mga bakterya natin. Kaya nabubuhay sila. Lalagyan natin ng 1 litrong tubig, unchlorinated water. So kung ito 1.5, siguro hanggang dito 1 litro. Kalahati. Yan. Yun ang ratio niya. 30 ml, 30 ml, 1 liter. So hanggang dito yun. Tama-tama mga kalapatids na kanyubi, meron siyang space dito. Kailangan yun para pag nag-accumulate ng pressure, meron pang stockan ng hangin. At saka, magiging environment din yun ng good bacteria. So, napaka-importante mag-iwan kayo ng spasyo. Lagyan na natin. Kalahati. Yan. Para magas na rin yan. So, yan. Ito na. Ito na yung ating probiotics. Kung makikita nyo, parang tubig lang mga kalapatids. O, ganyan talaga. I-ferment pa yan ng additional 7 days bago ma-totally activate yung kanyang mga good bacteria. Tatakpan natin to. Then after 7 days, makikita nyo. May makikita kayong mga lumulutang dyan at may pressure to. So, ibig sabihin nun, nagising na yung ating mga good bacteria na nandito. So, ganun lang ka-tipid, mga kalapatids. Isipin nyo, dami. Kung malapit kayo dito sa Fairview, mag-comment lang kayo. Bibigyan ko kayo nito, mga kalapatids. May malunggay na to at oregano extract. Dumaan sa tamang fermentation process. Dumaan mula sa pagkukulture ng lactic acid at ng lactobacillus, pati yung
magpe-ferment para i-extract yung laman o katas ng malunggay at oregano. So dumaan to sa tamang proseso. So yun mga kalapatids na kanyubi, sana marami kayo natutunan sa ginawa nating kwentuhan. Kaya huwag kalimutang mag-comment, like, and share. At lalo-lalo na sa mga silent viewers, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para sa susunod na kwentuhan, kasali ka mga kalapatids. So yun mga kalapatids, hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam. Sa mga gusto na malapit dito sa area, punta lang kayo dito.